Hello, kumusta? Happy New Year sa lahat. Kung bago ka pa lang dito, makadaan ka dito sa aking munting tahanan, ang aking channel. Paki-subscribe at saka pindutin ang notification bell para ma-update kayo kung meron tayong i-upload na mga video. So ang channel na ito ay more tayo is all about politics sa ating mga mangyayari sa ating about sa politics, lalong-lalo na sa darating na eleksyon ay subaybayan natin ito, lalong-lalo na ang mga politiko na ating sinusuportahan at gusto natin mailagay sa Senado. Importante yan guys na ilagay natin ang lahat ng nasa PDP Laban at ang susuportahan ni Tatay Digong para meron tayong boses sa Senado at sa Kongreso. Sino ba ang dapat natin iboto para may boses tayo sa Kongreso? So ang iboto naman natin ay ang mga party list, Yung party list o mga congressman, 'yon ang boses natin sa Congress. Sa Senate naman ang boses natin diyan mga mga senador. So kailangan iboto natin yung line-up ni Mayor former President Rodrigo Duterte. So yon ang iboto natin para kung matuloy yung impeachment for Vice President Sara Duterte ay meron tayong panglaban kasi butuhan yan, Kung mapasa na yan doon sa Senado yung mga impeachment na yan, pagbubutuhan yan ng mga senador. So kung pagbubutuhan yan ng mga senador, kailangan nasa 13 votes yata, 13 votes dapat ang makuha ni Inday para hindi siya ma-impeach. Pero sa akin, maraming diyan sa Senado, Meron man ilan diyan na ayaw kay Sara, pero majority diyan ay hindi yan boboto sa impeachment, So ngayong eleksyon, ilagay natin yung mga kandidato ni Tatay Duterte. Okay? Para ma-save natin si Vice President Inday Sara para meron tayong Duterte na kandidato pagkapangulo sa darating na 2028. Ayan. So, pag-usapan natin ngayon yung nag-trend, hindi naman siya nag-viral, kumbaga, pero pinag-usap-usapan sa social media yung kanyang kamay, na merong bindahe or nabalot. Kumbaga, akala ko nga na-disgrasya siya Akala ko na-disgrasya sa motor kasi mahilig ito magmotor or na-disgrasya sa kung na-slide ba, kung ano-ano pa. Pero, nakita ko yung video niya nung nasa nasa Pahalipay, sa Taal, Davao. Ay, pala yun guys, ang totoo nun, Yung mga nagpakalat ng mga fake news na kesyo ganito, ganyan, yung mga kahit ni Sara, katulad nung nilaslas yung liig niya, yung may dito, gilit sa liig, ginawaan nila ng issue yun. Tapos, ngayon naman dun sa bindahi sa kamay, ginawaan na naman nila ng istorya. Pero ang totoo nun, palit siya ng tattoo. Nagpalagay ng tattoo. Kaya nilagyan yun ng bindahe para hindi siya masira. Yun ang katotohanan. Tattoo yun. Hindi yung kung ano-ano yung mga iniisip nyo, At saka yung yung pinakalat nila ngayon yung vlogger ni Pulawan, vlogger ni BBM. Yung babaeng parang
ug sa Bisaya pa murag iringgi bidli. Nakisyo yung picture, ginawaan nila ng isyo para sirain si Inday Sara. Nakisyo may ginagawang masama, nag-standing position kasama dun sa lalaking nakatayo. Oy day, hinay-hinay ka day, basig matukhang ka day. Basig matukhang ka, wag kang magawa-gawa ng kung ano-ano mga storya, paninira. Mga ano ito yung pinapakain ninyo sa pamilya ninyo, galing sa pera ng taong bayan. Zero budget niyong PhilHealth. Ang agriculture, binawasan. Education, binawasan na pinaka-importante na malaki ang pundo ng education. Dahil sa marami pa tayong mga eskwelahan na walang kagamitan. Maraming eskwelahan sira. Meron pang mga eskwelahan doon sa mga katutubo, sa mga medyo maliblib na lugar na walang dingding, walang upuan ang mga estudyante. Tapos binawasan pa yung pera ng education. Saan pupunta yung perang yun? Para pangbayad sa inyo mga vlogger? Huwag niyo sabihin hindi kayo binabayaran. Lalo na yung mga troll farm. Mismo yung amo nyo umamin na meron troll farm. Yung si vlogger na marumi ang bunganga, umamin na binabayaran siya. Binabayaran kayo. Gawa-gawa kayo ng istorya. Mapatunayan ninyo na si Sara yon, yung nasa picture. Mapatunayan nyo. Yung picture na tumingala siya sa parang nakaluhod siya, tapos yung lalaki nakatayo, parang nag-standing position ba. Ganon kasama yung nila gawa-gawa. Noong naglipas na mga taon, bago pa lang sila nakaupo, ginawaan na agad ng isyo, nakisyo si Inday Sara, may kabit na basketball player. Ang nagpakalat nun yung kalbong vlogger na madumi ang bunganga, na mahilig sa tsupa, mahilig sa tsupaping. Masyadong marumi yung bunganga, katulad ng ugali niya, mukhang pera. Saan yung may pera, nandoon siya, balimbing. Tingnan natin sa 2028. Magkita-kita talaga tayo sa 2028. Pag magbalik ka sa mga Duterte, iwan ko na lang sa'yo. Sa Bisaya pa, timan-an yun namo ng inyong mga dagway. Kamong mga naa kay Marcos karon, timan-an namo ng inyong mga naong. Pag abot sa 2028, huwag kayong lilipat. Mga balingbing kayo, para kayong mga politikong butterfly. Kung saan yung malakas nandun. Kayo naman mga vlogger, saan yung may pera, malaki ang bayad, doon kayo. Kasi dito sa mga Duterte, walang bayad dito. Anong ibayad ni Digong sa amin? Anong ibayad ni Tatay Digong sa mga vlogger? Wala na nga yung pera. At sabihin ninyo, magnanakaw si Sara. Meron akong mga nakitang post sa mga comment sa Facebook na mga nagko-comment na mga pinklawan siguro o mga pulawan. Tinatanim sa isipan ninyo yung mga ganon. Magnanakaw. Anong ninakaw ni Sara? Yung confidential fund, putang ina ninyo. 125 million compare sa flood control, 1.3 billion every day. Every day, billion. Hindi nyo hinahanap, nabahaan na nga kayo. Kayo,
Yung mga nagsasabing magnanakaw si Sara, pag magbaha sa inyo, kayo una malunod at saka maanod. Tandaan ninyo yan. Ano yung lugar ninyo? May flood control ba dyan? Kung makapag-ano kayo sa 125 na meron na ngang resulta sa audit ng COA na walang sinayang na pera si Sara doon. Ginamit ng tama yung pera. Kayo lang ang may tama sa utak. Kasi mga adik kayo. Mga bulag, mga pipi. Nakita na nga ninyo yung video sa adiktos ninyong sinusuportahan na nagsisinghot. Nandyan pa rin kayo. Anong gusto nyo? Gawin ninyong narko? Narco country ang Pilipinas. Yung ibinta na talaga yung mga sa harap-harapan ninyo. Ngayon nga, harap-harapan na binibinta yung pulburon . Meron nga isang vlogger na yung bayot na vlogger sa Facebook. Maka-Marcos yun . Ngayon, yung kanyang kapatid, tinigi. Yung kapatid niya, tinigi. Nag-post siya sa Facebook. Hindi kami titigil na maano namin yung nag-ano sa aking kapatid. Buti na lang talaga na nasa mabuting pag-iisip pa ako. Kasi pag tinupak ako, buti na lang hindi ako nag-comment doon . Sabihin ko sana magpatulong ka kay Bongbong Marcos. Na makita agad-agad yung tumigi sa kapatid mo. Tinigi yung kapatid niya. Sabi niya, walang kasalanan yung kapatid ko. Bakit ganun? Saan? Magpatulong ka sa mga politikong sinuportahan mo. Mabigyan ng hustisya yung kapatid mong tinigi. Sabihin ninyo na ang safe ang Pilipinas. Asan dun? Yung mga nawawala ang mga bata. Yung mga nirape. Na hindi binalita ng mainstream media para protektahan itong gobyernong bulok na gobyerno na ito. Para protektahan yung politiko. Buti sana hindi mangyari sa pamilya ninyo mga BBM vlogger. At sana hindi kayo mabanla sa baha pag magbagyo. Kasi hinihirit nyo talaga yung 125 million. Million lang yun Kesa doon sa one day na 1.3 billion. Yung PhilHealth, zero budget. Saan pupunta yung budget ng PhilHealth? Sa TUPAD? Sa AKAP? Sa AX? Sa Tingog? At pang bayad sa inyo? Para tirahin ninyo si Sara Duterte? Ganun kayo Huwag kami. Kasi mga Bisaya, mukaon na og tao, ngaway suka-suka. Hinahinay kayo, baka matukhang kayo sa mga ginagawa ninyo. Kahit ano pang ibato ninyong paninira kay Vice President Sara Duterte, nakatadhana na si Vice President Sara Duterte na magiging presidente ng Pilipinas. Baka hindi pa darating ang 2028 presidente na yan. Tandaan ninyo yan. Kaya hinay-hinay kayo. Kasi hindi palaging nasa taas kayo. Umiikot ang mundo. Ngayon nasa taas kayo, bukas nasa baba na naman kayo. Yan ang tandaan ninyo.
So, yun lang guys, sa mga solid na mga Duterte supporters na nasa likod ni Sara hanggang ngayon, yung mga nasa shrine, nasa EDSA, na hindi talaga sila sumuko hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Saludo ako sa inyo. God bless sa inyong lahat. At sa Japan na nagrally kahapon, saludo ako sa inyo mga ka-OFW. Yung mga OFW sa Japan, naglakad kahapon. Kahit busy sila sa trabaho, pero nandyan sila. Yung sa Amerika, sa US, na mga solid na mga Duterte doon, nag-ano din sila. Sa buong mundo na may Pilipino, sinusuportahan si Vice President Sara Duterte. At darating sa January 13, ito itaga niyo sa bato. Hindi lang si Bato ang itaga niyo sa bato, pati itong January 13, itaga niyo ito sa bato. May malaking mangyayari. Tandaan niyo yan. Hanggang dito na lang guys. Happy New Year sa lahat. God bless.